Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tatay Simon, isang matanda at isang retirado ng driver noon ng taxi sa Maynila. Sa ngayon po ay 60 years old na po ang edad ko mahigit. Retirado na. Gusto ko pang bumiyahe. Kaya ko pa naman eh. Pero ang mga anak ko, sinasabing o pinapayo na manatili na ako dito sa bahay. Dahil may mga iniindang sakit na rin. Alam niyo naman kapag tumatanda. Sobrang swerte ko sa mga anak ko. Ngayon ang libangan ko ay makinig ng mga kwento. Mahilig kasi talaga ako sa mga katatakutan, Sir Paul. At ang pakikinig ng mga kwento mula sa mga katulad niyong horror narrator dito sa YouTube ay nagbibigay talaga ng ligaya, pananabik at yung pakaramdam na ang sarap lang mamahinga, makinig at mag-relax. Ngayon, bilang pasasalamat, ibabahagi ko naman sa inyo ang munting karanasan ko sa mga katatakutan. Bukod tangi po ito at nag-iisa lamang, kaya sana mapili po ninyo at magustuhan ninyo. Naganap po ito dekada 90. Hindi ko na alam kung ilang taon ako noon. Sabihin na nating mga 30 mahigit. 3 dekada na ang nakakaraan eh. Bata pa po ang 2 anak ko noon. At hindi pa nga dyan nabubuhay yung 3 ko pang anak. At dahil doon, nagsisikap po ako sa buhay. Para naman po may pangkain kami ng pamilya ko. May pang-aral sila. Mabigyan ko ng komportable. Hindi man sobrang rangya. Kahit papaano. Maayos. Walang problema. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos bumabiyahe po ako. Swerte nga po ako dahil may ipinamana sa akin ng tatay ko na isang taxi. Sa kanya po yun. At sa awa rin naman po ng Diyos dahil marunong ako magkumpuni, na-maintenance ko ng maigi ang sasakyan. Kaya kahit araw-araw akong bumabiyahe, hindi ako binibigo ng sasakyan na iyon. Hindi siya nasisira. Kung masira man yung mga normal lang na bagay, madaling solusyonan. So heto na nga. Isang gabi po noon, dapat sana gagarahin na ako dahil boundary na naman ako. Siguro mga alas 11 na yun ang ihatid ko ang huli kong pasahero. Mabalik na po ako noon ang garahe ko sa may Cavite. Nga pala, Las Piñas hanggang Maynila po minsan ang binabiyahe ko. Tapos dyan ako sa may Bacoor, Cavite nakatira. Dyan ko rin ginagarahe ang taxi ko. Nung mga panahon po na yun mayroon po akong hinatid sa may Taguig. Nababa ko naman siya. Maayos, mabilis. Nabigyan pa nga niya ako ng tip. Alas 11. Medyo inaantok at pagod na rin kasi umalis ako alas 7. Ang haba ng binahe ko kaya pagod na pagod talaga ako. Ganun pa man kaya ko namang makauwi. Habang nagmamaneho ako doon sa madidilim na kalsada ng Taguig, ewan ko pero parang bigla po akong nanlamig. Pinatay ko na kasi ang air ko noon para kako makatipid ng gasolina. Summer pa noon parang ganito. Takantaka ko bakit bigla kong nilamig. Nga pala yung Taguig noon, hindi po yan katulad ngayon. Dati, marami pang bakanting lote dyan, mga talahiban, konti pa lang yung mga magagandang daan. Kung tama ko, parang sinisimulan pa lang gawin yung BGC. So heto na nga. Kahit alas 11 na noon may mga nakakasabay pa rin naman ako. Kaya yung panlalamig na yon, binaliwala ko na lang. Kako baka uulan, baka may hangin na malamig lang. Tuloy-tuloy lang ako. Pero maya-maya po, Sir Paul, bigla po akong nakarinig ng "Isama mo ako. Isama mo ako." Hindi ko alam, Sir Paul, kung anong kilabot ang naramdaman ko noon. Una sa lahat, wala na akong pasahero. Hindi rin nakabukas ang radyo ko kasi dati sira po yun noong panahon na iyon. "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Sa hindi ko malamang dahilan, Sir Paul, automatikong napalingon ako doon sa may rear view mirror. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung salamin doon sa kotse sa loob, yung nasa gitna. Yung kapag pasahero ka, makikita mo yung driver, at kapag driver ka naman, makikita mo yung likod o kaya naman yung pasahero. At dito po ako nabigla dahil sa likod ko, meron po akong nakitang isang babae. Babae
naduguan, nakakatakot ang itsura, gulo-gulo ang buhok, estudyante, wasak-wasak ang damit. Sa hindi ko malamang dahilan, Sir Paul, hindi po ako nakapagsalita. Hindi rin ako nakagalaw. Nanghilabot lamang ako. Para kami nagkatitigan ng ilang segundo at natauhan lamang ako nang binusinahan ako ng sunod-sunod ng nasa likuran ko. At pagkita ko sa harap, sa traffic light, naka-go signal na pala. Nawala ka rin sa isip ko noon na nakahinto pala ako. Na nasa stoplight pala ako. Pagbaling ko ulit sa rearview mirror, wala na yung babae. At dahil sa sunod-sunod na pagbubusina, tinapakan ko ang silinyador. Nanginginig man, nangihina man, nangingilabot man, bumiyahe ako. Naku, kakapakinig ko to ng mga horror drama eh. Diyos ko, hindi totoo yun. Pilit kong pinapagaan ang loob ko, Sir Paul. Pilit kong pinapatawa. Alam niyo yung mga biro ngayon na kapag nakakita ka ng nakakatakot sa daan kumanta ka ng mga pambatang kanta? Ginawa ko yun, Sir Paul. Nagbahay kubo ako. Nagtwinkle-twinkle pa nga ako. Yun kasi yung pampatulog ko sa anak ko Maya-maya, Sir Paul, sakto habang nagmamaneho, muli na naman po kong nanlamig. Sa pagkakataon na yun, lumingon ako sa likuran. Nakahinga ako ng maluwag. Kasi wala naman akong nakitang kakaiba sa likuran. Ano ba? Simon? Huwag takutin ang sarili mo. Iyon ang pilit kong sinasabi sa sarili ko noon, Sir Paul. Nakakatawa lang talaga. Nakakabaliw. Pero maya-maya, Sir Paul, pagbalik ko ng lingon sa daan, nakita ko na sa harapan ko biglang may babae. Yung eksaktong babae na nakita ko sa likuran. Huli na para makapagpreno o para makaliko dahil tatamaan ko siya. Ilang dipa na lang ang layo niya mula sa akin. Napapikit at napasigaw na lang ako. Kasabay ng madiin na pagtapak sa preno. At kahit tinapakon ko yun, alam ko, tatamaan ko talaga ang babae pero sa pagdilat ng aking mga mata, wala yung babae. Wala akong narinig na kalampag, pagbunggo, o kung ano pa man. Anong nangyari? Otomatiko, Sir Paul. Pinatay ko ang makina. Tinanggal ko yung seatbelt, lumabas ako ng kotse. Tinignan ko kung may nabunggo ako. Maliwanag naman doon dahil sakto may ilaw doon, Sir Paul. Pero walang UP yung sasakyan ko. Wala ring dugo, wala ring tumama. Paikot-ikot ako sa paligid. Nga pala, noong mga sandaling yon, wala akong mga nakakasabay, walang tao, walang sasakyan. Ako lang ang mag-isa doon sa daan na iyon. Ano nangyari? Sabi ko sa'yo, isama mo ako. At pagbaling ko sa likuran, doon sa may bangketa, nakita ko siya. Naglalakad siya papunta sa akin at paulit-ulit niyang sinasabi na, Isama mo ako. Isama mo ako. Isama mo ako. Napasigaw ako, Sir Paul. Hindi na ako nanigas noon. Dire-diretso ay naglakad ako pabalik sa may kotse. Pinaandar ito, buti nga hindi nagloko. Mabilis ako nagmaneho. Pabalik sa maraming sasakyan. Di bali na ako matraffic, di bali nang matagalan. Kahit hindi na ako dumaan sa shortcut. Ang importante, wala akong makasabay na multo, spirito o kung ano man yun. May mga makakasabay pa ako. Nakabalik naman po ako sa Cavite, Sir Paul. Buo at buhay. Ngunit yung trauma, nandoon. Sinabi ko sa misis ko yun. Naniwala naman siya sa akin. Isa rin kasi yun sa mga mapamahiin ng mga tao Sabi niya lang sa akin, ipabless ko rin yung sasakyan. Magdasal daw ako. Bumili na rin daw ng mga proteksyon. Ginawa ko yung lahat. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na po naulit pa yung nakakatakot na karanasan na iyon doon sa may Taguig. Hello, Sir Paul. Ako po si Edna. Kwento ko lang po itong karanasan ko.
noong bumiyahe po ako papuntang Bicol. Buntis po ako nito sa panganay kong anak. At sa sobrang swerte ko sa buhay, yung bumuntis sa akin lalaki, nahuli kong nakikilantari rin sa iba. Sa madaling sabi, ayun, double dead ako. Sobrang hiyang-hiya ko noon sa sarili ko. Depressed na depressed ako. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Hindi nga lang dahil sa panganay ko. Malamang sa malamang, wala na ako ngayon. Siya lang ang naging dahilan ko kung bakit ako lumaban at kung bakit ko nalabanan yung karanasan na iyon noong gabing iyon. Taga Bicol po talaga ako, Sir Paul. Matnog. Yung nakabuntis sa akin, dinala ko dyan sa Maynila. Ang gaga ko pa kasi noon luka-luka at siraulo. Akala ko ay magiging ayos ang buhay ko, pero hindi pala. So fast forward nga. Bumabiyahe na po ako noon, nakasakay na ako ng bus. At nasa bandang Bicol na kami nito, malayo pa yon. Siguro nangangalahati pa lang po. Sa bus po na sinasakyan ko, ilan lang po ang pasahero. At gabing-gabi na nito, umiiyak ako ng palihim noon. Kasi hindi ko talaga mapigilan Sobrang sakit at sariwa pa rin talaga para sa akin yon. Pero ganun pa man, tinatatagan ko na lang ang sarili ko para kako saan ako. Nung gabi po na yon, sobrang init dahil summer. Parang ganito rin po, Sir Paul. Kaya kahit bumabiyahe ka, kahit malakas yung hangin, maalinsangan pa rin talaga. Yung hangin parang nagmumula sa air fryer. Ganoon po yung pakiramdam. Siguro mga 12:00 ng madaling araw, hindi ko pa rin po makuha yung antok ko. At kahit biyahe po yun, komportable naman po ang sinasakyan namin. Regular bus nga lang din po yun. Malambot naman kahit pa paano yung upuan. Pero hindi ko malamang dahilan para talagang hindi maganda ang kutob ko noong gabi na iyon. Ewan. Tapos yung anak ko, na noong mga panahon na yun 6 to 7 months, galaw ng galaw sa tiyan ko na hindi normal. Kako baka dahil bumabiyahe, baka hindi sanay na naaalog. Kaya binaliwala ko na lang. Pero maya-maya, Sir Paul, nung mga panahon inaantok-antok na ako at papikit-pikit na, nagulat ako dahil yung konduktor bigla po akong tinabihan. Mrs., ayos ka lang? Bakit po? May problema po ba? Huwag ka mabibigla. Pero may kasama tayong aswang sa bus na to. Kanina ka pa niya tinitiktikan. Huwag kang matutulog. Pagkasabi niya noon, Sir Paul, bigla akong kinilabutan, nangilabot at natakot. At doon ko po natanto kung bakit hindi ako mapalagay kanina pa. Kung bakit hindi ako komportable. Totoo po bang sinasabi niyo? Huwag kang magpahalata na nag-uusap tayo. Ayun siya, yung matanda sa harapan mo. Kanina ka pa niya tinitiktikan. Di ba may kinakain kang itlog kanina? Asan yung asin? Ito po. Papakita ko sa'yo. Inabot ko yung maraming asin doon sa konduktor. Marami kasi akong itlog na binili noon doon sa naglako. Ewan ko, yun ata yung pinaglilihian ko noon So heto na nga. Pagkaabot ko ng plastic na may asin, bahagyang tumayo yung konduktor. Kunwari nag-i-inspeksyon. Pumunta muna siya doon sa likod para hindi makahalata. Tapos dahan-dahang naglakad papunta doon sa may harapan. Niligpasan niya ako. Tapos nung mapadpad na siya doon sa may bandang matanda, bigla siyang nadapa kunyari. Tapos yung asin na hawak niya, isinaboy niya doon sa matanda. At laking gulat na lang naming lahat doon sa may loob ng sasakyan nang bigla na lang pong nagtitili yung aswang, Sir Paul. Yung matanda, Sir Paul. Para siyang uod na inasinan. Bukod pa doon, imbis na matandang boses ang marinig namin sa kanya, para pong leon, Sir Paul. Parang giri ng aso o lobo. Galit na galit, nakakatakot, nakakahilakbot. Siyempre napahinto naman po yung sasakyan. Tayuan yung ibang mga tao, lalo pa nang makita namin na yung matanda. Parang nagbago na po yung itsura. Para siyang aswang. Aswang literal.
Nakakatakot, nakakakilabot. Hindi namin malaman ang gagawin namin. Yung anak ko noon sa loob ng tiyan ko, hindi pumapakali galaw ng galaw. Tapos, yung konduktor nilapitan ako. Hinila ako pabalik hinila ako papunta doon sa likod. Samantala, yung driver naman po ng bus kumuha ng mahabang tubo. Tumakbo siya papalapit doon sa aswang. Ngunit bago pa niya mahampas yung aswang, sumuot yung aswang doon sa may bintana. Tapos nagulat na lang kaming lahat nang bigla itong magpalit ng anyo. Naging malaking ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun, Sir Paul. Hindi ko alam kung agila ba yun, malaking uwak o malaking paniki, parang pinaghalo-halo. Basta nakakatakot siya. Sigawan kaming lahat, hindi kami makapaniwala. Ako naman, Sir Paul, unti-unti lang nagsisink in sa akin ng lahat. Doon na ako napaiyak. Papaano na lang kung hindi ako tinulungan ng konduktor, pati nung driver? Anong mangyayari sa anak ko? Pagkatapos noon, Sir Paul, itinapon po sa labas ng konduktor yung gamit ng matanda. Hindi niya na binuksan yung mga yun kasi sinindihan niya na lang ito. Tapos nung nagpatuloy na kami sa biyahe, nagpakilala sa akin yung konduktor. Siya raw si Edgar. Ang galing Edna ako, Edgar siya. Nakakatuwa Doon ko napag-alaman na taga Bicol din daw siya. Doon malapit lang sa lugar ko. At fast forward, Sir Paul, parang hulog ng langit. Hindi ko napapatagalin pa. Nung gabi na yon, unang beses ako nakaranas ng aswang. Pero doon ko rin po nakilala ang lalaking magmamahal sa akin ng tunay at lubusan. Pinanindigan niya ang pamilya ko. Siya ang tumayong tatay sa anak ko. At siya na rin ang naging ama ng iba ko pang anak. Sobrang saya. Sobrang nakakatawa, sobrang nakakakilig. Tadhana, ika nga. Yung simpleng konduktor na nagdigta sa amin ng anak ko, ang siyang magiging padre di pamilya ng pamilya ko. Dito na lang, Sir Paul. Sana po nagustuhan nyo. Pa-shoutout na lang po kay Edgar. Mahal na mahal kita, mahal. Dito na lang po. Hello, Sir Paul. Ako po si Lucas. Ikwento ko lang po itong karanasan ko na nangyari ilang taon lang ang nakakaraan bago mag-pandemic. Sa mga taga Cavite dyan o sa mga nakagawi na ng Cavite, partikular sa mga biyaheng Kawit, General Trias, Tejero, yung mga bandang dyan sa may Aguinaldo. Siguro naman nakakita na kayo ng kakaibang bus. Yung parang mataba, tapos maikli, punggok. Ang tawag sa amin yan, baby bus. Noong mga panahon po na iyon ay nagtatrabaho ako bilang isang konduktor. Nakakapagod, masaya, kasi kumikita ka ng marangal First job ko rin po pala yun. Pinatos ko na kasi high school graduate lang ako Tsaka malakas din naman ang kitaan. Kahit papaano, maganda rin naman. Nakakapagod nga lang. At syempre, masusunog ka kasi kailangan mong bumiyahe araw-araw. Init, tirik na araw. Tapos alam nyo naman yung hangin doon sa bandang ruta namin, malapit sa dagat. Kaya mangingitim ka talaga, mamamaho. Tapos manlalagkit. So heto na nga. Isang gabi po noon. Siguro mga alas 7. Hindi pa po oras ng garahe namin noon kasi hanggang alas 10 kami. Wala kami masyadong pasahero noon. Bumabiyahe kami diyan sa may bandang Talaba. Malapit po sa may Cavitex. Maayos naman po ang biyahe. Wala namang problema. Nang maya-maya, Sir Paul, nagulat na lang kami ng driver ko, pati ng mga pasahero namin, nang bigla na lang pong may lumagapak sa ibabaw. Nga pala, noong mga panahon na yon, medyo maulan, medyo mahangin, pero summer din po noong mga panahon na yon. Kumbaga, siguro malapit na po yatang mag-June. So, heto na nga. Nagtaka kami noon ng mga pasahero ko. Kasi banda doon sa amin yung bagsak nasa loob kasi ako noon. Pero alam ko napansin din yun ng driver ko kasi napatingin din siya Ano yun? Parang may bumagsak sa taas, tignan nyo. Huminto naman po yung driver.
Sumilip naman ako sa baba, pero hindi ko makita. Ginawa ko, bumaba ako ng bus at pagbaling ko sa taas, Sir Paul, nagulat na lamang po ako nang may tao sa itaas. Tama po kayo ng pagkakarinig, Sir Paul. Tao ang nasa itaas. May pakpak na malaki. Lalaki ito, nakahubot-hubad, tapos maraming buhok sa katawan. Napasigaw ako, Sir Paul. Pucha! Ano to? Take note po ha. Mga 2000s lang po ito nangyari. Panahong may cellphone na. Tignan nyo! Nagsibabaan po yung mga pasahero ko. Tapos, miski sila, nagulat din. Kuhaan sila ng cellphone. Pero bago pa nila mapindot yung mga record button, mabilis pong bumangon yung nilalang na iyon. Tapos pinagaspas po niya ng pinagaspas yung pakpak niya at mabilis na nakalipad. Tapos, nawala. Parang instant. Ang galing. Ano yun? Yun ang nasabi ko, literal, Sir Paul. Ang galing talaga Taong may pakpak. Doon ko rin nalaman kung ano yun sa mga pasahero ko rin. Maaari daw aswang yun. Aswang lang naman daw yung tao na pwedeng magkaroon ng pakpak. Unless halimaw, alien o kung ano pa man. Sayang nga lang, wala kaming ebidensya. Naipadala na sana kay kapuso mo, Jessica Soho. O kaya naman nai-upload na sa Facebook, YouTube, TikTok. Para naman kahit papaano nag-trending na. Kaso wala Mailap talaga. Ay, galing lang talaga no. May mga aswang pala talaga. Anyway, hanggang dito na lang, Sir Paul. Yun. Sana po nagustuhan nyo ang 3 kwento natin patungkol sa mga biyahe-biyahe na yan. Ako po si Paul, ang boses dito sa Creepy Macpanset, ang editor at ang may-ari, all-in-one. And nga pala guys, unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumili ng ating Creepy Macpanset t-shirts. Ito, yan. Maraming salamat sa inyo. Pagpasensyahan nyo na lang po yung baby ko na sumisigaw-sigaw sa baba. Sold out na po siya. Maraming salamat. Ubus na po yung mga last batch. Pero don't worry guys. Ito, may mga natitira pa kasi. Ang ibig ko po sabihin sa mga natitira, meron kasi akong mga stocks dito na una pa lang talaga may defect na. Hindi siya totally defect. Papakita ko po sa inyo. Eto. T-shirt pa rin naman siya. Ayan. T-shirt pa rin naman siya. Creepy Macpanset t-shirt. Ito. Yan. May etiketa. Yan. Kung makikita ninyo. May etiketa. May logo. May prints. T-shirt pa rin naman talaga. Ang pinaka-defect lang nito is dito sa print sa likod, may mga uka-uka. Ito yung pinaka-sample ng uka niya. Kasi sa sobrang tagal nito guys na naka-stock, may mga print siya na nagdikit-dikit. Ayan, nakikita nyo ba yung mga itim-itim na yan? May mga ganyan po siyang defect. Pero the rest, sa buong logo niya sa likod, wala pong problema. Dito lang po siya sa yung dulo. Ito. So, ito, may nagsabi kasi sa akin na gusto nyo pa rin daw bumili kahit may defect ng konti. Dito sa harap walang problema, pero dito sa likod, yung malaking logo niya natin is bandang dito is may mga konting, dahil nga po diba nakatupi ito ng matagal, siguro nagdikit sa sobrang tagal na naka-stock, may mga nagdikit na prints. Pero the rest, sa quality ng t-shirt, wala po kayong masasabi dyan. Sa amoy lang kasi amoy nakulob. Pero the rest po ng quality ng t-shirt, heto po yan. Araw-araw ko pong susuotin yan dito sa channels po natin. Sa channel po natin habang nagnanarrate, kahit sa kabilang channel sa Dear Sir Paul. So, I'm pretty sure na sobrang tibay po niyan. At pwede nyo pong ipabouch yan sa mga nakabili niya. Yun, ang haba ng sinabi. Ito guys, ibibenta ko kung nakaraan nag-sale tayo, ngayon super sale. Okay. Bali, actually,
ano nga to wala na sa kasi ang puhunan namin dito mura lang. Talo na kami sa puhunan nito. Kasi ang pagpapagawa ng t-shirt sabihin na nating print all in, ang isa sabihin nating 400 plus. Ngayon, dahil nga po may gustong bumili at may mga nakabili na, nagka-idea po ako na what if ibenta ko na lang sa inyo kahit may defect kung papayag kayo ng super sale. So ito ay nagkakahalaga ng 200 pesos na lang po plus shipping fee. Meaning, 200 pesos na lang po yung t-shirt, any size po. Paunahan na lang po yan. Any sizes, medium to XL to triple XL, 200 plus na lang po. And then, babayaran nyo po yung shipping fee nyo. So, JNT po tayo. Mura lang naman po yung shipping fee. Let's say, gagastos kayo ng 90 to 150 pesos. So, sabihin na natin 200 plus 150 pesos kung malalayo talaga kayo. Pero, basically, nag-range lang naman yung shipping fee ni JNT ng 90 to 120 pesos. So, sabihin natin ganon. May 350 pesos. Meron ako yung Creepy McPanset t-shirt. Malaking tulong to sa amin, guys. Sa akin, lalo na sa akin, sa family ko. Dahil ngayon, wala nga tayong kinikita sa YouTube. Ito, may t-shirt ka na, nakatulong ka na sa channel natin, asensya na sa umiyak kong baby. Nakabili ka pa, nagkaroon ka pa ng merch ng Creepy McPanset t-shirt na kagaya ng sabi ko, may defects lang po ng onte. Ayan, may mga uka-uka lang ng sa prints gawa ng sa sobrang tagal na nakatupi. Siyempre, pag buklat, ayun, nagdikit-dikit. Kung okay lang naman po sa inyo yun, at kung willing kayong bumili at tulungan ako, bili po kayo. Paano po kayo makakabili? Punta po kayo sa Facebook page po natin, ang Creepy McPanset Stories. Makaka-chat nyo po ako dyan. Ang misis ko, ayan, kami po ang nagmamanage niyan. Punta po kayo dyan sa Facebook page po natin. Dyan po kayo makakabili. Uulitin ko po, 200 pesos na lang po plus shipping fee. May Creepy McPanset merch ka na. Ulitin ko po, may mga dents po yan sa prints dito sa left side. Pero the rest po sa kabila, wala ka pong problema dyan. Dito lang po, sa bandang side na to, may mga, tag dito, dikit-dikit na nauka na prints. Kung tutusin sa 350 pesos guys, hindi ka nalugay, para kang bumili na lang sa Tiangge Ito, makapal po yung tela nito. Makapal yung tela nito, promise. Blue corner siya blue corner to pinagawa namin noon. Kaya kahit matagal matagal ko na tong kasabay pa to noon siguro mga 3 years na to, ganito pa rin Hindi pa rin nasisira yung print. Kaya guys, bili na kayo ha. Salamat, malaking tulong to sa amin. Konti na lang. Ito na lang po yung nalito ng stock. Papakita ko sa inyo. Ayan Ito guys, lahat to, gawa nga may mga defects ng kaunti. Lahat to, bilhin nyo na. Ayan. Paunahan na lang guys, 200 plus shipping fee na lang. Punta po kayo sa Facebook page natin. Maraming salamat. Naku, umiyak na yung baby ko, pasensya na. Dito na lang po. Maraming salamat. Sana po nagustuhan niyo ang mga kwento natin dito sa araw na ito. Ang baby ko umiyak na. Yun lang guys, maraming salamat sa pakikinig. Sana po nagustuhan niyo ang mga kwento sa araw na ito. Bili po kayo ng t-shirt natin. Ito, malaking tulong ito sa channel natin. Especially ngayong mga panahong demonetize po. Yun lang, maraming salamat. Punta po kayo sa Facebook page natin. Ayan, ang Creepy McPanset Stories. Nag-upload din po tayo dyan ng story araw-araw. At dyan po kayo makaka-order ng ating Creepy McPanset t-shirt. Yun lang, maraming salamat. Ako po si Paul. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mac Panset out.